Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 20, talata 17 hanggang 28. Nagsimula ang mabuting balitang ito sa pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo ng nalalapit niyang kamatayan. At ito ay ang ikatlong ulit niya ng pagsasabi na siya ay pupunta sa Jerusalem, doon siya ay pagkakanulo sa mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at siya ay hahatulan ng kamatayan. Siya ay kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit siya ay muling bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Sa pagpapahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo, tila ba parang walang naunawaan ng mga tao sapagkat ang sumunod na bahagi ng mabuting balita ngayon ay ang paglapit ng ina ni Santiago at Juan, ang asawa ni Zebedeo, sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ay hinihingi o humihingi ng isang mahalagang bagay. Sabi niya, Panginoon, kapag naghari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At nang marinig ito ng 10 alagad, sila ay nagalit sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, ang mga pinuno ng mga hintil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais niyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin. Makikita natin sa mabuting balitang ito ang makamundo o makasanlibutang pananaw ng kadakilaan. Sapagkat sa daigdig, para bang ang dakila ay mayroong posisyon naroon sa taas, nasa ibabaw ng iba, naguutos, may kapangyarihan, pinakikinggan, at nasusunod ang kanyang kagustuhan. Ang dakila sa makamundong pananaw ay pinaglilingkuran. Ngunit ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo ang totoong kadakilaan. Kaya nga sinimulan ang ebanghelyong ito tungkol sa pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo ng pagtungo niya sa Jerusalem. At doon siya ay ipapako sa krus. At ang pagpasok ng Panginoong Hesukristo sa krus ay pagbaba ng langit sa lupa. Paghahayag ng pag-ibig ng kalangitan sa sangkatauhan. Sapagkat ang krus ay ang pinakamababang lugar ng kriminal, marurumi, makasalanan. At doon pumasok ang ating Panginoong Hesukristo upang kunin ang kasalanan ng sanlibutan. Ang kasalanan nating lahat. Hugasan ng kanyang dugo upang maranasan natin ang kapatawaran at maibalik sa pag-ibig ng Diyos. Naparito ang ating Panginoong Hesukristo sa totoong kadakilaan. Hindi hinangad na pumanhik sa itaas. Ang katotohanan nga mula sa kaitaasan, siya ay bumaba sa krus. Lugar ng mabababang tao, lugar nating lahat, upang tayo ay paglingkuran. Pasanin sa kanyang katawan, tanggapin sa kanyang laman ang mga kasalanang sa atin ay nagwasak. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa huling bahagi ng mabuting balitang ito, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang totoong kadakilaan ay paglilingkod dahil sa pag-ibig. Ang totoong kadakilaan ay pagbibigay ng sarili sa iba. At ang ebanghelyong ito ay inaanyayahan tayo sa isang misyon. Sa panahong ito ng Kwaresma, ating isipin kung paano natin kikitilin ang sariling kaligayahan, ang mga pansariling kagustuhan,
mamamatay sa ating sariling kalooban habang ibinibigay ang ating buhay sa Diyos at sa ating kapwa. Ito ang totoong kadakilaan. Hindi naghahanap ng lugar, hindi naguunahan sa itaas, hindi nagnanais ng makamundong kapangyarihan. Sapagkat ang kapangyarihan ng totoong paglilingkod ay kapangyarihan ng pag-ibig. Pag-ibig na nakalarawan sa ating Panginoong Jesucristong bumaba mula sa kalangitan na ipako sa krus upang ihayag ang walang kondisyong pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.